kahit papano, nais kong ibahagi sa inyo yung audio kung saan maririnig ninyo yung boses ng tao na inutusan upang maghatid ng mensahe sa akin. Ito ay may kaugnayan doon sa pagkaka-imbestiga ko doon sa dating senador na ngayon Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ito ay kaugnayan o may kaugnayan doon sa kanyang pagkakasangkot sa ipinagbabawal na gamot. Ito po, hayaan niyo po ibahagi ko sa inyo itong audio. Audio na lang. Wala ko kasi tayong video. Video ko. Ganito, pakinggan mo na po yan. Ganito po yan. Lumutok yan. Nagkakot kami. Lalo po yan. Nasa lumutok yan. Nagkakawin ng Duterte at Marcos. Okay? Huwag kang makinig. Kaya na sinutok kasi. Hello. Yeah. Itong habang inaayos yung technical, para maging malinaw. Ito, kung matatandaan ninyo, sino sa inyo yung nakapanood ng Senate investigation patungkol doon sa PIDEA leaks? Sino po ang nakapanood sa inyo? Hindi po kayo nakapanood. Okay. Nagkaroon po ng Senate inquiry in aid of legislation patungkol doon sa motu proprio investigation kaugnay ng mga lumabas na dokumento sa PIDEA. Yung mga dokumento po na ito ay inilabas ng vlogger na si Maharlika. At itong dokumento na ito ay itinuturing na classified documents or confidential documents. Bakit? Ano ba ang nakapaloob dito sa dokumento na ito? Nakapaloob po dito sa dokumentong ito, nakapaloob po dito sa dokumento na ito ay yung subject ng PIDEA o target ng PIDEA. Sino ito? Isang artista at isang politician kasama ng kanilang mga kadyaning. Sino ito? Pangalanan natin. Si Maricel Soriano, si Bongbong Marcos, at iba pa. Okay. Kailan to? Noong 2012. Panahon ng 2012, ako po ay hepe ng investigation sa isang unit doon sa PIDEA na nagngangalang Intelligence and Investigation Service. Paano namin nalaman ang impormasyon na itong si Bongbong Marcos kasama ng artista, kasama ng kanyang mga barkada ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot? Ganito po yun. Doon sa may Araneta Avenue, mayroon pong tindahan at gawaan ng baril. Yung kasamahan namin
sa PIDEA na empleyado ay nagpagawa ng baril doon sa lugar na yon. In-approach po sila nung isang di umano'y anak-anakan ni Maricel Soriano. Sir, taga-PIDEA po kayo, di ba? Oh, bakit? Baka ho pwedeng humingi ng tulong sa inyo. Lumapit yung anak-anakan na yun. Ang tanging nais lamang po niya ay marehab yung kanyang nanay-nanayan. Dahil noong mga panahon na yon ay lumalabas doon sa condo unit, tumatakbo sa hallway hanggang doon sa lobby, nakahubot-hubad. Yun po ay noong mga panahon na ito di umano ay lulong sa ipinagbabawal na gamot. Yung pong mga impormasyon na nakuha ng dalawang empleyado ng PIDEA ay tila inilako doon sa mga operating unit. Katulad ng mga ginagawa na ibang mga informer o informant kapag ito ay nagbibigay ng trabaho sa pulis, sa NBI, o sa PIDEA. Bilang mga ahente, paano kami nakakakuha ng mga trabaho? Paano namin nasisiguro kung yung mga ibinibigay sa amin ay A1? Ito pong mga trabaho o yung mga tao na nagbibigay ng trabaho, kalimitan dito ang motivation, pera, kaaway, selos, kakumpetensya, at marami pang iba. Mayroon kasi nagalit lang dun sa tao, pero pagka in-assess mo yung information, balita lang, chismis. Pero ito, dahil nga ang pinanggalingan ng impormasyon ay yung sinasabing anak-anakan, ito po yung nangyari. Noong ibinibigay sa amin na natural, tinatanong namin, ikinukwento naman. At nakakuha kami ng mga, intelligence value. Ano yun? Pangalan o identity, plaka, uri ng sasakyan, saan matatagpuan, saan sila naglulungga o saan sila naglalagay, saan sila gumagamit, saan namin sila pwedeng makita. Bilang team leader at hepe, ay nagsagawa kami ng confidential investigation. Sino sa mga ito ang maaari nating gamitin o sino sa mga ito ang pinaka-weakest link? Okay. So, nagkataon, mayroong kaming nakuha. Sa madalit sabi, nakalawit o nadukot. Nung makalawit namin ito, isinakay namin sa service vehicle ng PIDEA dito sa Makati. Ay, Taguig na pala ito, no? Yan. Nung makita namin, nung makuha namin ito, talagang abot-abot ang takot at nervyos niya. Sapagkat unang-una, hindi niya alam kung pulis kami. Hindi niya alam kung NBI kami. Hindi niya alam kung mga kidnapper kami. So, kuha, talagang sinupot, pinusasan sa likod, at mula doon sa pinagkuhanan namin, itinakbo namin, binaybay namin ang EDSA papuntang monumento. Pabalik ng Mall of Asia, pabalik uli ng monumento. Kumakaluk-kaluk yung sasakyan. Siguro na i-imagine nyo na
kung ano yung nangyayari sa loob ng sasakyan para makuha namin yung gusto naming makuhang impormasyon. At naibigay nga sa amin yung hinihingi naming impormasyon at itinuro yung kanyang mga kasamahan. At talaga sa kanyang activity, hindi niya alam noong mga oras at araw na yon kung makakauwi pa siya ng buhay o hindi na. Hindi nga niya alam kung makukulong siya o kung mamamatay na siya o makakalaya pa. Nakikipagtulungan na po ako, sir. Siguro ito na po yung panahon para magbago po. Para na lang din po sa pamilya ko, para na lang din po sa anak ko. Paano kami naniwala doon sa mga sinasabi niya kung ano yung ginagawa nila? Nagpakita po ito ng katibayan. Katibayan sa pamamagitan ng mga litrato doon sa kanyang cellphone. At yung mga litrato po na yon ay dinownload at ipimprint. Ipimprint po yun. So nakipagtulungan po siya. So ano yung nakita namin? Ano yung mga litrato? 5 pirasong litrato. 5 uri ng litrato. 5 magkakaibang litrato na kuha sa iba't ibang pagkakataon. Ano po ang ginagawa? Sumisinggot po ng puting substance, ng white powdered substance. Sino? Yung senador noon na si Bongbong Marcos. Sino pa? Si Maricel Soriano. Sino pa? Yung mga barkada. 5 piraso ng images na naka-store doon sa kanyang cellphone na i-download at na-i-print. Kaya nakita namin ng mas malinaw, mas malaki. Kitang-kita po na sumisinghot ng white powdery substance. O nakita nyo naman pala sumisinghot eh. Sigurado pa kayong illegal na droga yun. Diba? Bilang ahente ng PIDEA, naniniwala po ako na ito ay dangerous drugs. Bakit? Hindi naman siguro betching yung sisinghutin. Sinisingin. Di po ba? Hindi naman po siguro iodizol yung sinisinghot. Mas lalong, hindi naman siguro sabon. Hindi po ba? Sa ganyang uri, magbabarkada na makikita mong nag-iinuman doon sa litrato, may mga alak, nagiinuman at mayroong puting pulbos. Sa trabaho ko bilang narcotics agent, bilang drug enforcement officer, at sa aking karanasan, kakayahan, kasanayan, yung mga ganoong uri po ng sinisingot, ito po ay dangerous drugs at identified po ito na Schedule 2, na cocaine, yung po pangalang cocaine. Kaiba po ito doon sa poor man's cocaine na tinatawag na shabu. Ang shabu po, ito po ay iniinitan para matunaw itsurang tawas. Kapag po ito iniinitan o nakalagay sa ibabaw ng aluminum foil o nakalagay sa glass tube o doon sa wok o doon sa takip ng tansan, pag ininitan po ito, natutunaw at umuusok, ito po ay sinisipsip. Kaiba naman po doon sa sinisigarilyo. Yung mga sinisigarilyo naman po, ito po ay marijuana. Di po ba?
Yun po. Kaya po, noong makita ko, lalo na ako, personal, akong nag-investiga. Princess Sorry. So, yun. Hanggang sa umabot kami sa pagkuha ko sa kanya ng statement. Kinunan ko po siya ng sworn statement. At diner ko po siya kung talagang totoo yung sinasabi mo. Handa mo bang ito panumpaan at lagdaan? Handa mo bang ito i-reduce natin sa pamamagitan ng deposition of witness? Bakit? Dahil sa kagustuhan niya ng magbago, dahil sa kagustuhan niyang patunayan na nagbabago siya, tatayo siya bilang testigo para sa pagkuha namin ng search warrant. Kailangan po sa application ng search warrant ay yung deposition ng witness na mayroong personal knowledge doon sa nangyayaring nefarious activity o illegal activity doon sa lugar na itinuturo niya. Kinunan ko po siya ng salaysay. At yan, pinanumpaan niya po doon sa abogado ng PIDEA. Kinabukasan, nagkasa ako ng isang operation. At gumawa nga ako ng authority to operate at ng pre-ops. Requisite po sa pagsasagawa ng kahit anong anti-illegal drugs operation. Sa kasamaang palad, itong operation na ikinasa ko para saltuhin namin yung Rizal Tower dyan sa Rockwell, Makati, ay hindi po nagkaroon ng katuparan.